Bago tayo dadako sa animang talakayan, ay may inihanda akong gawain. Ito ay tinatawag na crossword. Ang gagawin niyo lamang ay tukuyin kung ano ang sinasabi sa bawat bilang, kung ano ang kahulugan nito. Halimbawa, sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa mas malawak na anyong dagat. Ano kaya sa tingin niyo ang tinutukoy sa unang bilang? At isusulat niyo lamang ito sa pababa na crossword. Maliwanag ba mga bata? Opo. Okay, sino maaaring sumagot sa unang bilang? Danica, basahin mo muna. Ito ay tumutukoy sa mas malawak na anyong dagat. Ano kaya ito? Karagatan po. Okay, karagatan. Maaaring bang isulat? Sa pangalawang bilang naman kaya? Okay? Aliana? Ito ay mga daloy ng tubig mula sa isang mataas hanggang sa mababang bahagi sa isang buo. Ito po ay talon. Okay, ito ay talon. Aliana, maaaring bang isulat sa pangalawang o pahiga ng crossword ang sagot sa pangalawang bilang? Sa pangatlo naman kaya, ano ito? Sige, Danica, maaaring mong basahin. Ito ay isang kalupaang nakaupo at mataas kaysa sa mga bundok. Okay, ito ay bundok. Sa pang-apat na bilang, Aliana, Ito ay tumutukoy sa mahaba o patag at malawak na anyong lupa. Ito po ay kapatagan. magaling, ito ay kapatagan. Sa pang-limang bilang kaya, ano kaya ito? Danica, ano mo basahin? Ito ay tumutukoy sa anyong tubig na mahaba at dumadaloy patungo sa dagat. Ilog po. Okay, ilog. Sa pang-anim na bilang, Aliana, Tumutukoy sa malawak na anyong tubig na bahagi sa ibabaw ng mundo. ano kaya ito? Dagat po. Okay, dagat. Magaling mga bata. At sa pitong bilang naman, Danica, Ito ay maliliit na bundok, ngunit higit na mas mahaba ito at pabilog. Burol po. okay, burol, mahusay. At sa huling bilang, Aliana, Ito ay isang uri ng bundok na maaaring maglabas ng lava o tunaw na bato. ano kaya ito? Vulkan po. Okay, ito ay vulkan. Mahusay mga bata. Batay sa gawain na inyong ginawa, anong anyo ng likas na yaman na kapaloob ang dagat, ilog, at talon? Aliana, Ito po ay mga anyong tubig. mahusay. Ito ay mga halimbawa ng anyong tubig. Dumako naman tayo sa isa. Ano kayang anyong likas na yaman ang kinabibilangan naman ng bundok, kapatagan, at burol? Danica, Ito po ay anyong lupa. mahusay. Ito ay anyong lupa. Ngayon naman last, ano kaya sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayong araw? May ideya ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Sige nga, Aliana, maaari mo bang sabihin? Ito po ay patungkol sa anyong tubig at anyong lupa. Okay, magaling. Ang ating tatalakayin ngayong araw
Okay, bundok. Ano pa? Aliana? Kapatagan po. Kapatagan. May iba pang halimbawa ba ng anong lupa? Sino pang maaari mong magbigay? Danica? Vulkan po. Okay, bulkan. Dumako naman tayo sa anyong tubig. Base sa inyong pagkakaunawa, ano ang kahulugan ng anyong tubig? Sino maaari makapagbigay? Danica? Ang anyong tubig po ay binubuo ng mga katubigan na nakikita natin sa ating paligid. Tama. Ang anyong tubig ay isang anyong likas na yaman na binubuo ng katubigan. At ang karaniwang hanap buhay o pinagkukunan ng pangkabuhayan ay pangingisda at turismo. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng mga anyong tubig na makikita sa inyong lugar? Aliana? Dagat po. Dagat. Maliban sa dagat, ano pa? Danica? Batis po. Batis. Meron pa ba? Aliana? Talon po. Okay, talon. At yan ang mga halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig. Kung lubos nyo maunawaan ang anyong lupa at anyong tubig, narito ang graphic organizer na magpapakita ng mga halimbawa ng mga ito. Una ay ang anyong lupa. Maaari bang basahin ang ilang halimbawa nito? Bulkan. Okay, bulkan. So, nakakita na ba kayo ng bulkan, class? Ipa po. Okay, narito ang larawan na nagpapakita ng bulkan. So, ito, ang bulkan. Nakikita niyo ba na mabuti ang nasa larawan? Opo. Ngayon naman ay ang pangalawa. Burol. Okay, burol. Narito ang larawan na nagpapakita ng burol. Okay, yan ang burol. Nakikita niyo ba ang nasa larawan? Opo. Ngayon naman sa pangatlong halimbawa, Bundok. okay, bundok. Ito naman ang larawan na nagpapakita ng bundok. Nakakita na ba kayo ng bundok, class? Opo. Meron bang ito sa inyong lugar? Opo. Ay, mabuti naman kung ganon. At ang pang-apat na halimbawa, Kapatagan. okay, kapatagan. Nakakita na ba kayo ng kapatagan, class? Opo. Okay, ito ang isang halimbawa ng kapatagan. Okay, ngayon naman ay ang anyong tubig. So, lumako naman tayo sa anyong tubig. At narito ang ilang halimbawa. Maaari bang basahin ang unang halimbawa nito? Talon. Okay, talon. So, nakakita na ba kayo ng talon, class? Opo. Okay, narito ang larawan ng talon. So, sino ba sa inyo nakaligo sa talon? Ako po. Okay, mabuti naman kung gano'n. Nakakita na kayo ng talon. Sa pangalawang halimbawa naman, Karagatan. okay, karagatan. Ito ang larawan ng halimbawa ng karagatan. Kaya sa pangatlong halimbawa, Dagat. okay, dagat. Narito naman ang larawan ng dagat. So, ayan, isang malawak na anyo ng tubig. At ang pang-apat at ang huling halimbawa ay ang Ilog. okay, sino sa inyo na nakaligo sa ilog? Ako po. Okay, mahusay naman kung gano'n. Okay, class. Base sa mga halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig, at bilang isang mag-aaral, paano nyo pinahahalagahan ang mga ito? Sino nakatira sa malapit sa dagat? Aliana? Paano mo pinahahalagahan ang ganitong anyo ng tubig? Dahil ikaw ay malapit sa dagat, paano mo naipapakita ang pagpapahalaga mo rito? Aliana? Nililinis at pinupulot po namin yung mga kalat sa tabing dagat. Okay, magaling Aliana. Mabuti naman kung gano'n. Dumako naman tayo sa anyong lupa. O sino rito ang nakatira malapit sa paanan ng bundok? Danica, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa ganitong anyo ng lupa? Alam po, nagdadali po kami ng punong kahoy at hindi namin ito pinatapunan ng mga basura. Mahusay mga bata. At yan ang mga halimbawa ng pagpapahalaga na ginagawa mo sa ganitong huli ng likas na laman. Ang anyong lupa at ang anyong tubig. Last, sa wali po ay lubos nyo ng naunawaan ang anyong lupa at anyong tubig, maging ang mga halimbawa nito. Ngayon naman ay may inihanda akong gawain para sa inyo. Ito ay isang pangkatang gawain. Narito ang
ba ang panuto na inyong binasa? Opo. Naunawaan ba ito? Opo. Okay, dahil dyan, maaari mo nang gawin. Okay, class, handa na ba ang bawat grupo? Opo. Okay, tinatawagan natin ang unang pangkat para sa kanilang presentasyon. Okay, para sa unang pangkat, anong ipinapakita nito? Ang pinapakita ko po ay ang pagtatanim ng gulay o punong kahoy sa aming paligid na nagpapakita ng pangalaga sa ating yamang lupa. Okay, magaling sa unang pangkat. Kapaka natin ang unang grupo. Kaya naman ay ang pangalawang grupo. Okay, mahusay. Ano naman kaya ipinapakita ng ikalawang grupo? Ang ginawa po namin dula-dulaan ay patungkol po sa pagtulad ng mga kalat sa tabing dagat upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng dagat. Okay, walang makalaman natin ang ikalawang grupo. Magaling mga bata, kayo ay mahuhusay. Ngayon naman ay may inihanda pa akong isang gawain para sa inyo. Narito. Okay, narito ang panuto. Sino maaaring magbasa ng panuto? Danica? Isulat sa patlanghang at kung ang salita ay tumutukoy sa anyong tubig at ay naman kung ito ay tumutukoy sa anyong lupa. Okay, magaling mga bata. So, gagawin niyo lamang ay tukuyin kung ito ay tumutukoy sa anyong tubig at anyong lupa. Isusulat niyo lamang ang letra E kapag ito ay tumutukoy sa anyong tubig at L naman sa anyong lupa. Okay, maaari niyo nang gawin. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay, mabuti naman po ganun. Sino maaaring sumagot sa unang bilang? Aliana? Karagatan. Okay, anong letra ang isusulat dito? Anong tumutukoy dito sa unang bilang? 80 po. Ito po ay anyong tubig. Okay, magaling. Maaari niyo bang isulat sa pisara ang sagot? Okay, sa unang bilang, Aliana. Sa pangalawang bilang, okay, Danica. Bulubundukin. AI po anyong lupa. Okay, ito ay tumutukoy sa ano? Lupa. Galing. At sa ikatlong bilang naman, Aliana. Lamba po. Ito po ay tumutukoy sa anyong lupa. Magaling. Ito ay isang halimbawa ng anong lupa. Sa pang-apat naman, Danica. Sapa po. Ito po ay anyong tubig. Okay, ito ay halimbawa ng anong tubig. At sa pang-lima, Aliana. Bulkan. Ito po ay tumutukoy sa anyong lupa. Okay, magaling. Ito ay tumutukoy sa anyong lupa. Sa ika-anim na bilang, Danica. Ilog po. Ito po ay anyong tubig. Okay, anyong tubig. Sa ika-pitong bilang, Aliana. Dagat. Ito ay anyong tubig. Okay, anyong tubig. Sa ika-walong bilang, Danica. Talon po. Ito po ay anyong tubig. Ay, okay, anyong tubig. Sa ika-siyam naman na bilang, Aliana. Burol. Ito po ay anyong lupa. Okay, ito ay anyong lupa. At sa ika-sampu at huling bilang naman, okay, Danica, Malangos po. Ito po ay anyong lupa. Magaling, ito ay anyong lupa. Mahusay mga bata. Ngayon naman sa tingin ko ay gusto nyo nang naunawaan ng ating tinalakay. Maaari nyo ba ulit ibigay ang kahulugan ng anyong lupa? Aliana? Ang anyong lupa po, ito ay binubuo ng kalupaan na makikita sa paligid. Okay, mahusay. So, maaari ba kayo magbigay ng ilang halimbawa ng anyong lupa? Danica? Bundok po. Okay, bundok. Ano pa? Aliana?
Bulkan po. Bulkan. Ngayon naman ay dumako tayo sa anyong tubig. Ano nga ba ang kahulugan ng anyong tubig? Danica? Ang anyong tubig po ay likas na yaman na binubuhat ng katubigan na makikita sa ating kapaligiran. Okay, mahusay. Maaari ba kayong magbigay ng ilang halimbawa ng anyong tubig? Ayan na. Dagat po. Dagat. Ano pa? Danica? Ilog po. Maliban sa ilog at dagat. Ano pa? Ayan na. Talon po. Okay, talon. Mahusay mga bata. Ngayon naman, paano nyo nga ulit na ipapakita ang pagpapahalaga nyo sa anyong lupa? Sino maaaring sumagot? Danica? Kami po ay nagtatanim ng gulay o punong kahoy at hindi po namin ito pinuputol. Okay, mahusay. Magaling. Ngayon naman sa anyong tubig, paano nyo na ipapakita ang pagpapahalaga dito? Aliana? Kami pong mga nakatira sa tabing dagat ay nililinisan at